Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Sal Learning Resource Channel. Revised K-12 Curriculum, Filipino 3, Quarter 4, Week 3. Para sa unang araw, pabula, sanhi at bunga, maikling talata, pagbasa ng may tatas, may damdamin at tamang bilis, ang mga pangungusap. Kantahin ang kantang pinamagatang may 10 palaka. Narito ang YouTube link. Para sa layunin ng ating aralin, pag-aaralan natin ngayon ang pabula, sanhi at bunga, maikling talata at pagbasa ng may tatas. Narito ang simpleng paliwanag ng kahulugan ng mga salita gamit ang konteksto. Natisod, muntik o biglang nadapa habang naglalakad. Chemical, sangkap na ginagamit sa agham o pabrika at maaaring makasama. Mapanganib, maaaring magdulot ng pinsala o kapahamakan. Langkay, tangkay o katawan ng halaman. Imbornal, kulungan o tirahan ng hayop sa ilalim ng lupa. Lumutang, umangat at nanatili sa ibabaw ng tubig. Mautak, matalino at mabilis mag-isip. Nakakita na ba kayo ng palaka? Ano-ano ang mga katangian ng palakang inyong nakita? Ano-ano kaya ang mga katangian ng palaka sa ating kwento? Ating basahin ang kwentong pinamagatang Ang Matalinong Palaka. Author, Sat Deech. Illustrator, Sorn Sray Niang. Si Jok-Jok ay palaging abala sa paggawa ng mga bagay. Hindi niya ibig magtampisaw at siya ang pinakapayat sa kanilang lahat. Ang ibang palaka ay nagtatawanan dahil siya ay kakaiba. Isang araw, nakalimutan ni Jok-Jok na mananghalian dahil nagtrabaho siya ng husto sa kanyang pinakabagong proyekto. Nagsimulang magreklamo ang kanyang tiyan. Tumakbo siya ng mabilis pauwi ng bahay. Sa pagmamadali niya, siya ay natisod at nahulog. "Nanay, gutom na ako. Saan po ang aking pananghalian?" Tanong ni Jok-Jok pagdating ng bahay. Nasa kama ang kanyang nanay. Hindi maganda ang hitsura niya. "Anak, masama ang aking pakiramdam. Nahulog ako sa imbornal habang naghahanap ng pagkain. Ang mga kemikal ay nagdulot sa akin ng pantal at hindi ako makatayo. Kailangan kong makapunta sa bundok at humanap ng gamot para sa iyo, nanay." Napaubo ang nanay ni Jok-Jok at nagsabi, "Hindi, masyadong malayo at mapanganib. Huwag kang mag-alala, nanay. Matapang ako at mautak. Kaya ko yun." Sanhi at bunga. Hahatiin ang inyong klase sa 4 na pangkat. Tukuyin ng bawat pangkat ang sanhi o bunga ng pangyayari sa kwento na nakasulat sa chart. Bunga, pinagtatawanan si Jok-Jok ng ibang palaka. Bunga, sumakit ang tiyan ni Jok-Jok. Sanhi, nahulog sa imbornal ang nanay ni Jok-Jok. Ano ang suliranin sa kwento? Nagkasakit ang nanay ni Jok-Jok dahil sa mga kemikal sa imbornal. Saan kaya galing ang mga kemikal na ito? Sa tunay na buhay, nagkakasakit ba ang mga hayop dahil sa mga kemikal at basura na itinatapon ng mga tao? Nagdudulot ng kapahamakan sa mga hayop ang pagtatapon ng kemikal at basura sa paligid.
Reaksyon sa suliranin. Sumulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa suliranin sa kwento na tinalakay sa nakaraang gawain. Para sa inyong karagdagang gawain, ano ang sa tingin nyo ang susunod na mangyayari sa kwento? Isulat at iguhit ang inyong sagot sa Learning Activity Sheet. Paano kaya tatawirin ni Joke ang ilog? Para sa ikalawang araw, salitang pangkayarian, pangatnig, tambalang pangungusap, maikling talata. Ano ang kahulugan ng bawat isa? Gamitin ang bawat isa sa inyong sariling pangungusap. Natisod, natapilok o muntik nang matumba. Chemical, mga sangkap na maaaring makatulong o makasama. Imbornal, daluyan ng maruming tubig. Mapanganib, maaaring magdulot ng pinsala. Langkay, tangkay ng dahon o halaman. Lumutang, umangat at nanatili sa ibabaw ng tubig. Mautak, matalino at mabilis mag-isip. Para sa layunin ng ating aralin, pag-aaralan natin ngayon ang salitang pangkayarian, pangatnig, tambalang pangungusap at maikling talata. Pagbabahagi ng sanhi at bunga. Balikan ang sanhi at bunga chart na sinagutan noong day 1. Pumunta sa harapan ng bawat pangkat at ibahagi sa klase ang isinulat nyo. Tambalang pangungusap at pangatnig. Ang tambalang pangungusap ay nagpapahayag ng dalawang ideya. Atin ang ituloy ang pagbabasa sa kwento. Umalis si Joke patungong bundok. Narating niya ang isang malaking ilog. Paano niya ito tatawirin? Maya-maya'y isang boteng plastik ang lumutang-lutang. Nagkaroon siya ng ideya. Si Joke, gagamitin ko ang bote sa paggawa ng bangka na lulutang patawid ng ilog. Naging mahusay na bangka ang bote. Subalit, pinalibutan si Joke ng langkay ng mga isda. Saan ka pupunta, palaka? Tanong ng pinakamalaking isda. Pakiusap, wag mo akong kainin. Pagsusumamo ni Joke, kukuha ako ng gamot para sa aking nanay na may sakit. Naawa ang isda kay Joke, kaya itinulak nito ang kanyang bangka sa tamang direksyon. Di nagtagal, nakakita si Joke ng mga palaka. Ang gandang bangka, sigaw ng isa. Salamat sa iyo, sagot niya. Alam niyo ba kung saan ang bundok? Oo, maituturo namin sa iyo. Masayang naglakbay sina Joke kasama ang kanyang mga bagong kaibigan. Nakinig sila sa kanyang mga ideya at hindi siya pinagtawanan. Subalit, nag-aalala pa rin siya sa kanyang nanay. Ang mga pangatnig ay mga salitang ginagamit upang pag-ugnayin o dugtungin ang mga ideya sa isang tambalang pangungusap. Ang halimbawa ng pangatnig na ginagamit para magpahayag ng pag-aalinlangan o pakiramdam na hindi sigurado ay kung, kapag, at pag. Ito ang ilang halimbawa ng tambalang pangungusap. Maiiwasan ang pagkakasakit ng mga hayop kapag babawasan ang pagtatapon ng basura at kemikal. Makatatawid sa ilog si Joke pag makakahanap siya ng bangka. Gagaling si nanay kung makukuha ni Joke ang gamot sa bundok. Think, pair, share. Ang halimbawa ng pangatnig na ginagamit para magpahayag ng pag-aalinlangan o pakiramdam na hindi sigurado ay kung, kapag, at pag. Ito ang ilang halimbawa ng tambalang pangungusap. Ang halimbawa ng pangatnig na ginagamit para magpahayag ng pag-aalinlangan o pakiramdam na hindi sigurado ay patlang, patlang, at patlang. Ano ang magagawa natin? Sumulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap.
tungkol sa mga maaari niyong gawin upang maiwasan ang pagkakaroon ng basura at mga kemikal sa paligid. Siguraduhin na may isang tambalang pangungusap sa inyong talata. Pagbabaybay. Basahin ang ilan sa mga salitang nasa ikalawang bahagi ng kwento at ipabaybay ito sa klase. Natisod, mapanganib, langkay. Para sa ikatlong araw, panoorin ang YouTube video na pinamagatang Plastic, a Short Film to End Plastic Pollution in Southeast Asia. Narito ang YouTube link. Ano ang mga epekto ng plastic sa kalikasan? Ang plastic ay nakakasama sa kalikasan. Hindi ito madaling mabulok. Nakakasira ito ng lupa, tubig at dagat. Maraming hayop ang nasasaktan dahil sa plastic. Nagdudulot din ito ng polusyon at pagbaha. Para sa layunin ng ating aralin, pag-aaralan natin ngayon ang pabula, sanhi at bunga, maikling talata at pagbasa ng may tatas. Ipaliwanag ang kahulugan ng mga bagong salita gamit ang konteksto. Pagkatapos, gamitin ang bawat salita sa inyong sariling pangungusap. Parachute, isang gamit na tumutulong para dahan-dahang bumaba mula sa mataas na lugar. Kalabog, malakas na tunog kapag may biglang bumagsak o tumama. Lawin, isang uri ng ibon na mabilis lumipad at kumakain ng maliliit na hayop. Makapagpapatuloy kaya sa paglalakbay si Jok-Jok kahit mag-isa na lamang siya? Bibigyan kayo ng kopya ng kwentong Ang Matalinong Palaka. Pagkatapos hahatiin ng klase sa maliliit na pangkat. Bawat pangkat ay magbabasa ng isang talata mula sa ikatlong bahagi ng kwento. Bumasa ng may wastong damdamin, bumasa ng may tamang bilis, tumigil ng bahagya kapag nakakita ng mga bantas, tingnang mabuti ang mga titik sa salita at isipin ang tunog nito. Di nagtagal, natanaw na nila ang bundok at oras na rin para umuwi ang mga palaka. Kailangang maging matapang si Jok-Jok at magpatuloy mag-isa. Sa wakas at narating na rin niya ang lugar sa bundok kung saan tumutubo ang espesyal na mga dahon. Ang mga dahong ito ay siyang magagamot sa kanyang nanay. "Yehey! Nagawa ko!" sigaw ni Jok-Jok. Noong handa nang umuwi si Jok-Jok ay may naisip na naman siyang magandang ideya. Ang mga palutang-lutang na mga plastic bag sa hangin ang maaaring magdala sa akin pauwi. Tumalon si Jok-Jok sa hangin, ngunit biglang umulan na nagpabagsak sa kanyang parachute galing sa langit. Isang malakas na kalabog, nahulog si Jok-Jok sa isang elepante. Nagulat ang elepante. "Ano ang nasa likod ko?" "Ako ito, si Jok-Jok na palaka. Sinusubukan kong humanap ng paraan para makauwi para ibigay sa aking nanay itong gamot. Maaari mo ba akong tulungan?" Saan galing ang plastic? Saan kaya galing ang mga plastic na nakita ni Jok-Jok? Galing ang mga plastic sa mga itinapong basura ng tao. Ano-ano kaya ang epekto ng mga itinapong plastic sa kalikasan? Nakasira ang plastic sa kalikasan. Nakakasama ito sa mga hayop at kapaligiran. Ano ang ginawa ni Jok-Jok sa plastic bag? Ginamit ni Jok-Jok ang plastic bag bilang parachute. Ano-ano ang mga katangian ang ipinamalas ni Jok-Jok sa kwento? Ipinakita niya ang katalinuhan at pagkamalikhain.
Ipinakita rin niya ang pagiging maparaan. Nais kong tularan. Ano ang katangian ni Jok-Jok na nais mong tularan? Mga posibleng sagot: matulungin, malikhain, matapang, mapamaraan, maaalalahanin. Matulungin, mahilig tumulong sa iba. Malikhain, maraming naiisip na bagong ideya. Matapang, hindi madaling matakot. Mapamaraan, marunong humanap ng paraan sa problema. Maalalahanin, nag-iingat at iniisip ang kapakanan ng iba. Ang pagtatapon ng plastik ay may masamang epekto sa kalikasan, gaya ng patlang, patlang, at patlang. Sumulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa katangian ni Jok-Jok na nais niyong tularan. Maaari kayong pumili ng katangian mula sa listahang isinulat noong naunang gawain. Para sa inyong karagdagang gawain, ikwento nyo sa inyong pamilya ang matalinong palaka gamit ang 5-finger retelling. Tauhan, tagpuan, umpisa, gitna, at katapusan. Para sa ika-4 na araw, salitang pangkayarian pangatnig, tambalang pangungusap, maikling talata. Salitang ugat. Tingnan ang listahan ng ilang salita mula sa kwento. Tukuyin ang salitang ugat ng bawat isa. Natisod, lumutang, matalino, matapang, mautak. Tisod, lutang, talino, tapang, utak. Para sa layunin ng ating aralin, pag-aaralan natin ngayon ang salitang pangkayarian, pangatnig, tambalang pangungusap at maikling talata. Pagbabahagi ng magandang katangian. Balikan ang talatang isinulat nyo noong day 3 tungkol sa katangian ni Jok-Jok na nais nyong tularan. Ibahagi ang inyong talata sa inyong katabi. Independent reading. Bibigyan kayo ng kopya ng unang bahagi ng Ang Matalinong Palaka. Basahin ang kwento ng mag-isa. Kapag nahirapan kayong basahin ng isang salita, gawin ng mga sumusunod. Ituro ang salita mula kaliwa papuntang kanan at isipin ang tunog ng bawat titik. Hatiin ang salita sa maliliit na bahagi at basahin muli ang salita. Malakas na hinagis ng elepante si Jok-Jok sa ere. Woo! Makakaalis na ako! Bulalas ni Jok-Jok. Ngunit nakita ng isang gutom na lawin ang palaka na lumilipad sa hangin. Nakuha na kita, palakang gubat! Hiyaw nito. Huwag mo akong kainin. Pagmamakaawa ni Jok-Jok. Kailangan kong dalhin itong gamot para sa aking nanay. Malubha ang kanyang sakit. O sige, tutulungan kita, sang-ayon ng lawin. Napakapayat mo naman para gawing pagkain. Dinala ng lawin si Jok-Jok pabalik sa kanyang tirahan. Nanay, andito na po ako. May dala akong gamot para sa iyo. Bumuti ang kalagayan ng nanay ni Jok-Jok. Paano ka nakarating sa bundok at nakabalik? Tanong niya. Ikwinento ni Jok-Jok ang kanyang mga pinagdaanan at kung paano niya ginamit ang mga basura para makagawa ng mga gamit na nakatulong sa kanya sa paglalakbay. Hangang-hanga ako sa iyo, Jok-Jok, sabi ng kanyang nanay. Hindi na nag-alala si Jok-Jok kung ano ang iniisip ng ibang palaka tungkol sa kanya. Alam niya na siya ay kakaiba sa mabuting paraan. Makakatulong siya sa mga tao at makakagawa siya ng kahanga-hangang mga bagay. Marami akong naiisip na ideya. Hintayin nyo at makikita nyo kung ano ang susunod kong gagawin. Roleplay. Hahatiin ang inyong klase sa maliliit na pangkat. Isadulan nyo ang ika-4 na bahagi ng kwento. Ano sa palagay nyo ang susunod na kakaibang gagawin ni Jok-Jok? Iguhit sa papel ang inyong sagot. Maging malikhain at mapamaraan
upang maiwasan ang pagtatapon ng mga basura gaya ng plastic. Anong gagawin ko sa plastic bag? Isipin nyo kung anong maaari nyong gawin sa plastic bag sa halip na itapon ito. Sumulat ng isang talata na may 3 hanggang 5 pangungusap tungkol sa inyong sagot. Siguraduhin na may isang tambalang pangungusap sa inyong isinulat. Pagbabaybay. Basahin ang ilan sa mga salitang nasa ikalawang bahagi ng kwento at ipabaybay ito sa klase. Parachute, kalabog, lawin.